be happy. 'Cause I can't live without your love. Yes, you know. I've never needed anyone to be happy. But that's the way that things go wrong. Yes, you know. I was afraid to open my eyes. Don't even know how many tears that I cried. Now that I found the love of my life, I don't get down, 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 down. Happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. I've never been in love before, and I'm happy. 'Cause you're the one I'm looking for. Yes, you know. You bring the sunshine into my life. Your lips are burning and the feeling is right. I can't believe it's true that you're mine. Don't let me down, 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 down. Happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. I just pray you'll never run away. Can't wait another way. Won't you try? Happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. Happy. It's so nice to be happy. It's so nice to be happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Gusto nyo ba ang maging happy ang morning nyo? Tutok na sa mas pinaganda, mas pinasaya, at mas kagigiliwan yung morning show sa radyo, ang Happy Morning Show. Kasama ang ating happy host na si Miss Horizon Chaser. Tuwing Martes at Huwebes, mula alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Happy Morning Show. Dahil gusto namin, lagi kayo happy. Here come bad news, talking this and that. Okay, happy morning po mga mahal nating tagapakinig saan man sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Narito na po ating programang Happy Morning, nakapakipakinabang po at talaga namang mas lalong pinaganda po ito dahil marami po tayong mapapakinggan po ngayon na maaari nating ikapit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ganoon din naman po sa mga ahensya ng ating gobyerno dyan. At kailangan din po makinig po tayo dahil mayroon po tayong nais na maipaabot din naman, lalo na po sa ating mga kababayan dyan. Happy morning sa iyo Arnold and Che, happy morning. At mamaya may bisita po tayo na inyong aantabayanan dahil yung ating huwaran ng bayan ay talaga pong meron po tayong nais na ipaabot sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga nalulong sa masamang bisyo or sa drugs. Ika nga, may tutulong po sa atin dyan mamaya at meron din pong magbibigay ng magandang payo pa, no, kung ano pong dapat gawin yung mga nalulong po ng mga drugs dyan or yung mga tinatawag na, anong tawag dito, yung mga masasamang yung nawala po sa yung paggamit o hindi tamang paggamit ng drugs, ika nga, at kung ano na pong nangyayari sa kanilang buhay. At meron po tayong makakasama mamaya na talagang
masasabi natin na talagang magbibigay po ng panahon para dyan sa mga kababayan natin na nagkaroon po ng bisyo sa drugs. Ika nga. So yan po yung para sa ating huwaran ng bayan. Isusunod na po yan after ng ating pagbati. At isusunod din po dyan yung kalusugan natin. At syempre pa, yung Dermis Horizon Chaser, antabayanan nyo po dahil lang may sulat po nito sa atin, si Ma'am Michelle ng Batangas City na kung saan po, ay naku, ang ganda ng kanyang topic. Very common naman ito pero sa totoo lang, medyo bigyan natin ng pansin dahil yung isang kaibigan nga daw niya, naiinggit sa kanya. Ano po? Kaya maaari po kayo magbibigay rin ng komento hinggil dito sa usapin na ito sa kaibigan na inggitera. Kaya mag-text lamang po kayo sa 0927-921-5467. At may pakulo rin tayo ngayon. Yung magandang komento na mapili ng inyong lingkod ay bibigyan po natin ng regalo na mula sa Happy Morning. Yung t-shirt po ng Happy Morning program ay ipapadala po natin. Kaya mag-text po kayo ulit sa 0917-921-5467. At binabati po muna natin si Marites Abaygar or Tess Santos. At ito po ang mga ito, ang babatiin ng inyong lingkod pala. Ito yung mga nabigyan ng award dito nakaraan lamang na convention po na ikapitumpung taon na ng isang kumpanya na namamayagpag sa buong mundo, hindi lang Pilipinas. Ganong katagal ang Salad Master. Ang mga nabigyan po ng award, karamihan po dito yung taga-healthcare. Ano po? Ito si Marites Abaygar, Tess Santos, na naging #1 consultant po ito. At si Mr. Joey and Marifel Sunga. Ayan po ay #1 din na distributor. Ma'am Delia Batallones and Ma'am Angie Cantallejo. Yan. Naging #1 din po yan na group manager and sponsor pa. At ang Healthcare Enterprise Maneha Inc. ay naging #1 elite master na naman po sa buong mundo. At talagang sunod-sunod na ito at ang tunguhin nila mag-executive elite dealer na naman. At siyempre pa, ang president dito si Sir Arman Maneha and Ma'am Miles Maneha. So, itong mag-asawang ito ay talaga pong napakagaling na dealer dito sa Pilipinas. At malaking karangalan sa atin yan dahil kinikilala sila sa buong mundo. Ano talaga po ang Pilipinas. Kumbaga, na top 5 po tayo. Kaya, biruin mo, 500 po yung dealer sa buong mundo ng Salad Master, pero ang Pilipinas top 5 dahil dito po sa healthcare na ito. Okay, at si Ma'am Emma Garcia and Sir Pinam Garcia, #3 naman po na isang group manager din. So yun po yung mga nabigyan ng award dito po sa healthcare. Okay, at ang mga kababayan natin dyan, mga drivers natin, dyan lamang po kayo at isusunod na po natin ang ating huwaran ng bayan. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Take a break. Mama. You know what I'm saying? Happy. Hindi mo kailangan maging sikat para maging huwaran. Dahil kahit sa mumunding paraan, maaari kang maka-impluwensya sa iyong kapwa. Be a role model, gumawa na mabuti at maging huwaran ng bayan. Happy morning, mga mahal ating tagapakinig. Ayan na. Ito po ay napakahalaga. Itong segmento na ito na dapat din po natin na tularan yung mga sino man po ang magiging guest ng ating huwaran ng bayan. So, ibig lang sabihin po, sila ay may mga nagagawang mabuti. Hindi lamang po sa sarili nila, kundi sa ating kapwa, sa ating kababayan, at kung ano pa po na maaari nilang maibigay na tulong. So, itong mga taong ito ay mga taong hindi makasarili, ika nga. So, ito po dapat tularan din po natin. Katulad na lang po ng bago nating guest ngayon. Unang-unang naging guest ang pagbabalik ng Happy Morning program at suking-suki rin naman po ito ng Happy Morning noon pa dahil talaga naman pong paborito rin natin yan dahil totoo naman po nahuwaran talaga. So wala pong iba na isang professor na si Dr. Edward
Perez. Happy morning sa iyo, Doc. Happy morning, Miss Horizon Chaser, kay Che, kay Arnold, sa mga tagapakinig nitong ating malawak na programa. Congratulations sa pagbabalik nito sa ere, dito sa DWBL. Maraming salamat po at kami naman po ay kinalulugod namin na talagang napaunlakan niyo po kami at narito na naman po kayo sa programang Happy Morning. At talaga pong pinili ka namin, Sir Ed, dahil narinig ko nga po sa inyo na talagang napakaganda po yata na inyong bago ngayon na advocacy hinggil sa pagtulong doon sa mga nabiktima ng drugs or nalulung na sa drugs. Tama po ba yon, Sir Ed? Tama yun, ito yung aming grupo na itinatag ng aming presidente na si Jonathan Morales. Ito yung anti-drugs advocate. Actually, kinontak niya ako rito dahil siguro nalaman niya rin o napag-alaman niya na dati na rin tayong tumutulong dito sa mga bagay na may kaugnayan dito. Tayo ay naging personal advisor ng dating Deputy Director General ng PIDEA at yung kanyang grupo din noon ni General Kaisip, yung ako ayoko sa bawal na droga, ay naging consultant din tayo noon. Ayan. So, lingit po sa ating kaalaman, mga mahal ating tagapakinig dyan. Alam niyo po ba, talagang tama talaga na, tawagin natin na huwaran ng bayan nito si Dr. Ed. Ang agang dumating. Nahiya naman ako. Ako yung dapat mas maaga sa kanya. Pero po napakaaga niya. Naalala ko din noon po, hi, happy morning. Ayan ang kawayan kami dito. Sino yun ulit sa Arnold? Joanne, si Ma'am Joanne pala yun. Ayan, happy morning, na-miss ko na rin. Medyo sumagway, paumanin po. Talagang, yan po, no, Sir, Sir Ed, natutuwa po ako sa inyo. Talagang, napakaaga niyo po kanina. At sana nga po, no, tayo mga kababayan, tularan natin ito si Sir Ed na napakahalaga ng oras para sa kanya at may isang salita pa. So, okay. So, Sir Ed, balik tayo doon sa usapin ng drugs. So, ano po ba ang may tutulong natin? Lalo na doon muna tayo sa nalulung na muna sa drugs. Meron ba tayo? Yung mga nalulung na, siguro, kasi actually itong aming grupo, pinatatatag namin sa ngayon. At ako ay ginawang National Vice President for Social Matters. At siguro, ayon sa aming presidente, patatatagin pa namin ito. Dapat nga ito, tatakbo na party list. Pero medyo diniswade ko muna sila na ituloy ang planong yon. Mas mabuti siguro umakto kami bilang isang NGO sa mag-participate sa ganyan. Siguro kung pondo-pondo lang, siguro pagka, alam mo naman, hindi na ako magbabanggit pa kung ano. Siguro pag tayo na pwesto, siguro makakatulong naman tayo ng lubusan dito sa grupo. Oo nga naman kasi, banggit lang, bawal naman talaga dito sa programa natin ng mga kampanya, Pero po, nakakatuwa lang sa inyo dahil inuuna nyo muna ang paglilingkod. Hindi yung dahil sa may tunguhin kayong yung grupo ninyo na tumakbo sa kung saan mang tatakbo. Ano man po yon. Pero mas pangunahin sa inyo muna yung ipakita kung anong kakayahan ninyo sa pagtulong sa ating kapwa. Lalo na nga naman nitong drugs. Paano naman makatulong sa inyo po yan, Sir Ed? Na halimbawa, nalulung na tayo sa drugs, wala sa katinuan ng pag-iisip ang mga iyan. Paano makabalik sa inyo? Halimbawa, natulungan niyo po yun, yung isang drug addict na. Paano kayo makinabang sa kanila? At tulad ng iba dyan, na mas lalo nilang, kapag tumulong, gusto nila may kapalit o may balik. Ika nga, Pero sa inyo po. Sa aming grupo, lalo-lalo na kung ako ang tatanungin, hindi dapat tayo nag-e-expect ng Oo, kasi hindi sila makakaboto sa inyo dahil nga. Hindi na inano yung palaki namin na mag-party list. So mananatiling isang NGO to. Ayan. At siguro mas mabuti na maging manatili ito na NGO. Yung sa mga nabanggit mo, yung mga nalulung na, siguro dapat matulungan ito na ma-rehabilitate. At kasi ang grupo, ang magagawa lang nito para sa mga nalulung na o yung mga lalapit na mga nalulung na, yung mga magulang, ilalapit sa amin, siguro tutulungan lang namin ito
na mapunta sa isang rehabilitation center. Okay. So, paano po kayo makontak? Paano po? Saan sila pupunta? At yun. So, paano kayo Sa matawagan? ngayon, Mm-mm. ang grupo ay actually dapat meron na kaming opisina dito bandang Ortigas area, Mm-mm. pero nagkaroon ng hindi natuloy yung pero siguro mga Pansamantala. siguro ako na lang muna ang kontakin nila. Okay. 0926-697-0266 Huwag niyo pong bilisan. 0926-697-0266 697-0266. Pero later on, siguro pag bago matapos tong taon na to o Mm-mm. pagpalit ng bagong administrasyon, siguro meron na kaming isang opisina na kung saan pwedeng pumunta yung mga nangangailangan ng tulong. Naku, dapat suportahan po kayo ng ahensya ng gobyerno pala, sir. Kasi alam niyo po ba kung gaano nakalaki ang bilang ngayon, 'di ba, ng mga nalulunga sa drugs? At sa ano niya lang, estimate niyo po pala, mga ilan? Alam ko, grabe na Mm-mm. talaga ang dito, ang problema natin sa droga. Ay, kasi buhay din po yan, di ho ba? Saka, may mga kasabwat ng mga opisyalis ng pamahalaan, may mga kasabwat ng mga Mm-mm. opisyalis ng kapulisan. Yan Diba? lang. Paano Bakit? hindi Mm-mm. maglalawak ang nito kasi may mga connection sila. So yun ang pinag-iisipan namin kung paano So, masusugpo pinag-iisipan pa lang Oo, kung paano masugpo at anong gagawin ninyo doon sa mga nagtutulak sa kanila para mag-drugs, yung mga lalo na nakaupo pa, mga opisyalis Oo, natin, definitely, silang nangunguna. pagkalap ng aming mga ebidensya, papailan namin ang kaso mga to. Ayun. So, kayo po yung kikilos. Oo, Ayan. yung grupo mismo. Ay, yung mga kababayan natin ng concern dito na nakakasaksi naman, nakikita nila kung sino yung mga tumutulong pa para magtulak ng drugs ang isa dyan, maaari silang mag-report din sa inyo, di ba, Sir Ed? Oo naman, oo. Hindi ba At, hindi ba matatakot sila or hindi, Ay, may hindi. protection ba mas para sa maganda kanila? pa nga, mas maganda pa nga sa mga Ay, kasi sa mga sir, kababayan. nakakatakot din naman po talaga. Oo, pero baka mas siguro, mm. mas tiwala sila sa mga ganitong NGO. Pwede ba sekreto na lang sila? Oo, pwede Basta naman. lang itimbre lang po sa inyo, pwede po ba Pwede yun? naman i-text lang Oo. Ayun, so i-text lamang po yun at gagawa na lang kayo ng paraan. Ano po? Tama yan. May operate yun na lang. Napakaganda naman po talaga ng adhikain ninyo sa inyong grupo. Ano po uling pangalan ng group niyo, sir? Anti-drugs advocate. Anti-Drugs Advocate. So, mga ilang years na po pala ito? Wala pa? Siguro naglalaro na to sa 2 taon. Ayun. Pero sa ngayon, mas lalo namin pinatatatag ang grupo. So, mga paano pong gagawin? Meron na po ba kayong programa para doon po sa mga nahuli na mga opisyalis natin na sila pa mismo ang nangunguna or nagbibigay ng tawag dito, sir, yung tulong para mabigyan ng drugs ito. Itong mga nakasuhan siguro nararapat lang na i-monitor kung dumadaloy ng mabuti sa mga ating mga korte ang mga kaso nila. Titingnan natin kung talagang walang nangyayaring hocus-pocus. At higit sa lahat siguro at marami naman kami miyembro para gumawa ng mga ganitong monitoring. Okay. So sir, meron pa po ba kayo na mas magandang paraan para masugpo itong mga gusto pang magbisyo nitong drugs at yung mga nanduroon na, yung medyo may nabuo na po ba kayo konti? Ako, parati kong pinapayo. Kinakailangan ditong ang tulong ng mga magulang ng mga bata. Ayan. Kasi kung hindi kikilos ang ating mga magulang, definitely darating ang araw, malalaman na lang nila na yung anak nila nagtitake na rin ng mga bawal na gamot. So siguro kinakailangan tumulong ang ating mga magulang dito sa mga adhikain at advokasya. Number 1 talaga, pamilya. Ano po? Yung ating kapamahalaan, sinong dapat na ma-involve po rito sa ahensya ng ating gobyerno? Definitely ang PIDEA at ang Dangerous Drugs Board. Siguro sa tingin nyo po, ay handa naman silang sumuporta ba? In fairness naman sa kanila, nakikita ko naman sa kanila na talaga namang
talaga naman sila lumalaban dito sa numero 1 problema ng ating bansa ngayon. Okay. Sige sir, pagpatuloy niyo pa po. Baka mayroon pa kayong kasi sabi mo nga medyo kailangan mo magmadali ngayon, ano po? Sa kabila ng nabanggit mo kanina, kahit di na lang natin sabihin, meron may nag-text sa'yo, emergency lang po. Pero talaga namang hindi tayo makaiwas doon sa mga humihingi ng tulong, lalo na ito kamag-anak. Ayan. Ito lang, naalala ko lang ng mga panahon na aking Ninong Rudy Kaisip ng PIDEA, ang kanyang pangalawang number 2 man noon sa PIDEA. At ako'y kanyang itinalaga bilang personal advisor niya. Nakita, ito talaga ang tao, hindi porket ninong ko. Ito talaga nakitaan ko ng talagang prinsipyo at ang tatag na talagang lumaban dito sa mga pinagbabawal. At hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot. Miski anong pagbabanta ang kanyang tinatanggap dito sa mga drug lords na to. Ayan. So, dapat maraming katulad niya po. Ano po? Yun, ang gusto kong At marami rin katulad ninyo, sir. Diba? Na may matapang din. Oo, dapat talagang ina-appoint yung mga taong ganyan ng mga klase na talagang hindi matatakot. Pero ingat lang, sir, ha? Dahil ang mga ganyan talagang, lalo na yung mga sino pa po yung nagbibigay ng mga drugs. Nako, kung yung gusto nilang manira ng buhay, yung pa kayang katulad nyo po. So, sana naman ay maproteksyonan po kayo. Unang-una kayo po dapat munang proteksyonan ng PIDEA, di ba? Salamat na. At alam ko naman itong PIDEA kumikilos ayon sa tinalagang kanilang mandato. Okay, sige sir. At kung mayroon ka pang panawagan dyan at may ilang minuto ka na lamang po. Ayun lang, siguro panawagan sa ating mga magulang, mga tatay, nanay, o miski hindi magulang, yung mga guardians, itong mga batang ito. Huwag po natin ialis sa isip natin na maaari na ang anak natin ay gumagamit o lulong na sa pinagbabawal na gamot. Siguro, kinakailangan lamang na talagang tayo maging vigilant. Parating titingnan, wag natin silang hahayaan na hindi na ma-monitor, lalo na yung mga nasa high school, high school, college. Siguro kinakailangan na pumilos tayo at kung may nakikitaan tayo ng hindi maganda, bigyan natin sila ng oras para kausapin at kung talagang lulong na, iparehabilitate natin. At alamin natin kung sino ang mga may pakanan nito. Ayan, so matakot na kayo Tumabi-tabi na kayo dyan. At talaga naman tama po kayo, Sir Ed. Dahil nga po napakahalaga ng buhay, di ho ba? Tama. Instead na bigyan pa natin sila ng pagkakataon na mamuhay ng marangal, mapayapa at mangarap muli. So, ganun dapat po ang gawin. So, ganun din po ang advocacy nila ni Sir Ed na kung saan po bigyan ng panibagong buhay. Ano po, itong mga nalulong ng drugs. Tama yun. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon nito. O, batiin nyo na pong dapat batiin ninyo, sir. Binabati ko lang ang aking pamilya, lalong-lalo na aking buting may bahay. Oo Jessica. nga, happy morning, Ma'am Jessica. Ayan, ang bait-bait ng asawa mo, na-meet ko na yan. Napakalinis niya, Sana lahat ang misis. Saka may time talaga sa asawa at sa anak, lalo na. So, napakapalad naman po. Salamat. Okay. Salamat. Maraming salamat po. Okay, Sir Ed. Yan po ang ating huwaran ng bayan. Si Dr. Edward Perez, na kung saan po talagang totoo naman pong huwaran. Hanggang pamilya pa niya, At kung makita nyo lang po na disiplinado ang kanyang pamilya dahil na-meet po talaga ng inyong lingkod. Doon naman una-una akong humanga sa ganun. Kasi marami po talaga, aminin po natin huwaran daw ng taong bayan. Pero mismong pamilya po nila, naku po, hindi po nila madisiplina. Lalo na mga asawa, mga anak, at nako, ibang-iba dito kay Sir Ed. Sabi ko na po sa inyo na talaga pong pagdating sa Happy Morning ay totoo po yung ating mga guest dito. Hindi po tayo basta-basta lamang na kung sino po, Kasi para naman po ay makinabang talaga yung ating mga tagapakinig dito sa DWBL at talaga naman pong tao sa puso ang ating paglilingkod. Okay, at yan lamang po ating huwaran ng bayan. Isusunod naman po natin ang kalusugan. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Take a break. Mama. You know what I'm saying?
Coopers ba kamo? Wala nang hihigit pa kahit sang sulok ng mundo ang 316 Surgical Stainless Steel Titanium Coopers na matatagpuan sa naging #1 na dealer in the Philippines at elite dealer in the world, ang Healthcare Enterprises Maniha Inc. At kung conscious ka sa iyong kalusugan, kaya bumili ka na ng Salad Master Cookware, ang the best na cookware sa buong mundo. Amazing na and healthy pa. For free healthy cooking presentation, ay pumunta lamang sa opisina nito sa number 74 San Isidro Street, Galas, Quezon City, tuwing Sabado sa ganap ng oras ng alas 11 ng umaga. I've never needed anyone to be happy. You know what I'm saying? Happy. You know what I'm saying? Happy. Health is wealth. Kaya para mas mapangalagaan ng tama ang iyong kalusugan, tutok na sa kalusugan at siyensya sa Happy Morning Show. To be happy. Ayan, happy morning po muli. At talagang pinaghahandaan natin ngayon itong kalusugan ngayon. Dahil marami mga kababaihan dyan na hindi alam kung paano po ang tamang sukat ng sapatos. Kasi ang daming nagpre-pretend po dyan na maging sexy at kaaya-aya sa kanilang mga sapatos. Pero po, naku po, hindi natin alam na may kinalaman pa rin po sa pagpapaganda at tunay na sexy ang tamang pagpili po ng sapatos. Di ba, Ate Eunice Bogna ng healthcare? Na kung saan, katulad po nung naganap dito nga event nga po ng Salad Master, na kung saan po dito po sa Grand Ballroom Hotel pa po ng Marriott Hotel, na kung saan po, ang dami pala mga nasasaktan na mga paa dahil sa sapatos nila. Imaginin mo po yung kagagandang mga dilag, kahit may mga asawa na naging sexy sa kanilang damit, pero po pagdating pala sa sapatos, aminin natin, mangiyak-ngiyak ang ilan dyan at gusto nang magpaa. Di ho ba, Ate Eunice Bogna? At yung iba pa nating mga kasama dyan, talaga naisip lang natin to dahil nga po ay para sa susunod na may mga party, lalo na po sa isang bonggang mga event, para lubusan ng kaligayahan at lubusan ng kagandahan, dapat ultimo sapatos ay kaganda-ganda na rin po at hindi ka dapat nasasaktan. Ay bagaman magaganda naman, ang problema nga po ay kung mali nga ay nasasaktan ka pala sa sapatos mo, so useless lamang at hindi mo ma-enjoy at ang ngiti mo parang ngiting belo, ika nga. Ano ba yung belo? Nabanggit, hindi naman si belo, yun ibig sabihin kasi pag peking ngiti, ibang-iba po talaga yon. Para bang hihihi. Tapos na ha. Naging hihihi na iba na. Okay, so para lubusan po ang kagandahan, ito ang tips para sa ating kalusugan ngayon kasi kasama talaga ito, no? Kadalasan po kasi, yung dulo ng paa, yung sumasakit po rito kapag po, nagsusuot po tayo ng bagong sapatos na ibig lang sabihin ay mali po pala ang suot mong sapatos. O Ate Eunice eto, karamihan dyan sa atin, wala po pala masyadong alam sa pagpili ng tamang sapatos para sa ating paa. So yun naman pala, mismo ang inyong lingkod na biktima rin talaga, di ba no Ate Che? Dahil ang ganda-ganda kasi naman, Aldo pa, no? Binanggit na, singilin natin yung Aldo na yan. I-plug ba daw? Ang ganda-ganda talaga ng sapatos na binili ko at bagay na bagay sa red na gown na suot po ng inyong lingkod sana. At talagang kumikinang-kinang pa ito, po. At hindi lang yun, mahal pa. Pero naku, sayang lamang. Dahil hindi masuot, ilang minuto lang.
Ang sakit sa paa. Naku, sayang. Kaya po, ang ginawa ninyo lingkod, nagpalit na ako, nanigurado na ako. Dahil ayoko ng ngiting belo. Gusto kong ngiting totoo. Ngiting happy morning. O, diba? Diba no, Arnold? Ayan, si Arnold yung magwapo lagi. Ate Elsa pala, happy morning sa iyo dyan. At Miranda family, happy morning sa inyo. At syempre pa si Shola May, si Jeff T, yung bagong mag-asawa dyan. Naku ha. At talagang baka nasa time pa rin ng honeymoon ng mga ito. Nakakainggit, naiinggit si Che. Okay, hala, balik tayo sa sapatos. Okay, yung tamang sukat po ganito. Okay? Ang kapag bumili po ng sapatos daw po, ay siguruhin ikaw ay magiging komportable habang suot mo ito. At kapag po ay nakaramdam ka ng parang namumulikat sa dulo ng daliri, yung hinlalaki natin, di ho ba? Ang ibig sabihin po nun ay masikip ang sapatos. So, ganun po pala. Hindi mo kailangan ng na i-test mo pa ng ilang minuto, kundi yung pagsuot mo pa lang, at sumikip yung dulo nung hinlalaki natin, sign na po pala iyon na mali ang sukat para sa paa mo yun, yung sapatos na inyon. Kaya wag mo nang ituloy bilhin. Kaya ibig sabihin masikip talaga sa'yo. Kaya mas mabuti pong pumili ka daw po ng sapatos na mas malaki ng kaunti upang maging komportable po ang iyong paa. So isang mahusay po iyan na paraan upang malaman natin ang sukat ng sapatos at kung isusuot ito or ilalakad. At dapat komportable po tayo at dahil sa tamang sukat ng sapatos, ano po? Yung tamang takong naman po, ito. Ang dami dyan. Nagsusuot ng takong. ng pagkataas-taas. Aha. Ako yun. Ang inyong lingkod yan. Siyempre pa, gustong-gusto ko talagang mataas. Paano tumangkad naman po ako, no? Pero ibabagay din po pala natin iyon. Halimbawa, kung nasa isang kabanalan tayo, tama ba naman magsuot tayo ng pagkataas-taas na takong at makakapal na takong? Tama ba yun, Che? Kapag halimbawa, pupunta ka sa isang sagradong lugar, Arnold, makakita ka daw ng babae. Sige nga, ano masasabi mo? Halimbawa, nandoon sa isang sagradong lugar, ha? Halimbawa, sa simbahan, kung ano-anong mga religion meron tayo dyan, no, na sinasambahan. Tapos syempre anong damit, 'di ba, kabanalan. Tingin mo tama ba na magsuot tayo ng pagkataas-taas na takong at makapal-kapal-kapal na takong? Anong sa tingin mo? O text po kayo mga kababayan natin, mag-comment po kayo dyan sa 0917-921-5467 at meron po kayo na free na t-shirt, o diba, ng happy morning, papadala po natin dyan. Okay, at yun na, ibabagay pala natin. So maganda naman po talaga ang magsuot tayo ng high heels, ika nga, dahil nakakadagdag ito ng kagandahan ng isang babae. At hindi lamang po yung ginagampanan ng isang tunay na babae ang pagsusuot ng high heels. Babae lang po yun, ha. Kapag ang lalaki nagsuot nun, ako po, iba na yun. Si Indoy na yun. Si Inday at si Indoy. O Inday, pwede ka rin mag high heels dyan, mga nakasambahay po natin. At hindi lamang po talaga yung inyong mga amo ang pwedeng magsuot po dyan. Pero ibabagay mo, ha, baka naman nandun ka sa palengke. Magsusuot ka ng takong dyan, ha. Di ba may mga ganon? Trying hard. Wag naman. So, kung gusto po natin na kagalang-galang tayo at kaaya-aya tayo, kasi kaya nga po tayo nag-aayos, bumibili ng magagandang bagay, dahil gusto na po natin, makitaan po tayo ng kaaya-aya. Di ho ba? Okay, may pahabol na pagbati. Sino to? Ha? 3? Yung tatlong maunang mag-text sa ating comment doon sa sapatos at doon sa Dermis Horizon Chaser, yung mga Ingitera daw dyan na kaibigan. Ano komento nyo? Ay mayroon po kayong isang t-shirt mula sa Happy Morning. Ayan, una-unahan na natin. Ulitin po natin, 0917-921-5467. Ayan po. Okay, ibalik po natin muli yung sapatos.
Ayan, so masarap maging maganda, di ho ba? Dahil lamang sa sapatos. Minsan, kahit hindi ka ganun kagandahan dahil sa kaganda-ganda ng iyong sapatos, ay talaga naman pong kaaya-aya ka na. So yun po talagang nais natin, di ho ba? So halimbawa, eto na. Huwag din pong bibili ng sapatos daw na magbigay ng paltos sa atin. At alalahanin natin na ang sapatos na suot po natin ay gagamitin po natin yan sa paglalakad, di ho ba? Kaya tama lamang na pumili tayo ng sapatos na may tamang taas na takong. Ay, di ba o kung katulad lang kayo ng inyong lingkod, i-carry talaga yung 3 inch. Ayoko rin naman yun. 2.5 lang talaga tayo. So yung 2.5 inch na yan is carry na po yan. Pero pang long gown, ayan, kapag gala gown ang suot natin, tama lang po yan. Or isa kang modelo, nagrarampa ka ng mga damit, pwede po yun. Pero kung nandoon ka po sa isang kabanalan na lugar at sa market, katulad ni Inday dyan na namamalengke, magtakong ka ng ganun, naku po. O kaya naman rumampa ka dyan sa kakasadahan at ganun ang takong mo, talagang bitbitin mo na lang. Di ho ba nasira ang voice natin? Babae ka pa ba no? Nakagalang-galang. O hala, walang masamang maging maganda. Pero igalang natin ang ating sarili at para igalang po kayo ng iba. Ayan. So yan po no. Sa susunod, sa ating kalusugan, paano natin mapangalagaan naman ang ating napaltos na ng mga paa? O yan, Ate Eunice bog na. At binabati natin ang Mendoza family, Joy and Jomar. At syempre pa ang Talaktak family. Ma'am Margie, salamat po sa interview. At syempre po at ang iba nating mga taga-healthcare dyan. Happy morning po sa inyo lahat. At okay, at isusunod naman po natin ang kapanapanabik po na ating segmento, ang Miss Horizon Chaser. At mag-text lamang po kayo sa inyong lingkod sa 0917-921-5467 or mag-email po kayo sa misshorizonchaser@gmail.com. Yes, you know. I was afraid to open It might seem crazy what I'm about to Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. take a break. Mama. You know what I'm saying? Happy. Para sa gusto magpa-disenyo ng lugar, building, bahay, ay ang Studio Supremo Architectural Design ang bahala. Ang internasyonal ang disenyo ni Architect Errol Supremo. You know what I'm saying? Happy. May hugot problem ka ba? Narito na ang sagot sa iyong problema. I-share ang iyong pinagdaraanan sa Dear Miss Horizon Chaser. Dito lang sa Happy Morning Show. You know what I'm saying? Ayan, nariyan pa ba kayo mga lati tagapakinig? Ito na. O mga drivers natin dyan, may pinaguhugutan din ng mga drivers natin. Maaari rin po kayong magbigay sa inyong lingkod ng sulat, o liham. Dear Miss Horizon Chaser, ako po ay driver, ganyan. Pero, kung maganda naman po, okay lang din po. Mas maganda nga yung mga isusulat ninyo po sa inyong lingkod, puro positive. Mas maganda rin po yun. Pero syempre, gusto rin natin makatulong doon sa mga may pinaguhugutan. Ika nga, itong mga to mahirap makamove on hindi maintindihan kung paano nila malusutan yung kanilang pinaguhugutan. Okay, mag-alala. Tapos na dyan ang inyong lingkod. Sandamakmak ang pinaguhugutan nito. Kaya nga po nakaka-relate po tayo. So ako po ay kakampi doon sa may mga pinaguhugutan dyan. At si Cheren lalo na. Minsan kay Che ngayong ating itatakel dito, yung pinaguhugutan ni Che. Hinggil naman sa, wag muna. Okay, si Ate Eunice kaya, pag-ibig naman sa Ate Eunice Alam ko kay Ate Eunice bug na dyan kung ano pinaguhugutan. At gwapo daw na, hindi ko maintindihan. Okay, binabati muna po natin muli. Taga Robic Tourist Hotel sa si Mr. Bethel P. Miss Bethel P. Maranan. Ayan. Honor po ito at siya na rin ang manager dyan sa Robic Tourist Hotel. Sa El Nido,
doon yan matatagpuan. No? Yung, pwede ba tayong pumunta doon kasama si Arnold? Sa Mag-El Nido tayo sa Ate Elisa dyan, Junida pala. Kasama rin at yung mga kasama dito sa DWBL. Ayan, ang telephone number 0939 929-4654. Parang gustong magpa-booking ano po. Or 0917-529-0581. Pwede bang bigyan sila ng discount kapag po mga nakinig sa Happy Morning ang pupunta dyan sa Robic Torres Hotel? Napangiti si ano. Wala bang usapang gano'n? Ayan, yung Manila office po nito ay 0920-542-0695 or 0917-528-8124. So, pumunta na po kayo. Robic Torres Hotel. Ayan. Okay, at pagpatuloy na po natin. Ang sabi pala ni Michelle ng taga Batangas City. Ayan, gustong-gusto ni Arnold to pagdating sa Dermis Horizon Chaser. Dahil maraming pinaghuhugutan daw ito. Pero ito lang yung pinaghuhugutan na masaya na si Arnold. Okay. Sabi nga rito, Dermis Horizon Chaser. Meron po akong kaibigan. Since elementary pa lang daw sila, magkakasabay na po silang lumaki. Or I should say, na magkababata po kami. And, teka, natatakpan Teka lang, ha? Ano ba ito? Nakaharang. Okay. Pero, masyado daw pong inggitera. Sabi niya, kaibigan pa naman sila. Lahat na lang na makita niya sa akin, ay gustong gayahin. Pati na mga achievements ko. Kaya, kinaiinggitan din niya ito na kung saan ay up to the point na minsan daw ay nagiging gut na rin po yun ng misunderstanding namin. Nakakalungkot naman po po. At kasi sa halip na maging masaya siya sa mga achievement ko, ay dinidisappoint pa niya ako at dinidiscourage minsan dahil sa halip na suportahan at i-encourage niya ako na pinapahina niya pa po ang loob ko dahil naiinggit siya na maungusan. May ganun ba? Ano bang term na maungusan? Malampasan. Na malamangan. Yan, maungusan. Lalim nito. Or ano tong salita? Na salitang ano yan? Tagalog na malalim o kanto na Tagalog? Maungusan, di ba? Okay, malamangan. Or malampasan. Tama siya. Hindi ko tuloy maramdaman kung kaibigan ba ang turing niya sa akin. Ano po ba ang gagawin ko? Mahal ko po ang friend ko na ito, pero sometimes naiirita na rin po ako sa kanya. Ito nga naman, nakakairita, no? Payuhan nyo naman po ako, Michelle. O yan, may nag-text ba? Naku, nahiya naman mag-text ang mga ito. Anong sabi? Okay, ano nga ba ang isang kaibigan? Yan muna natin ang ating itatalakay, ano? At binibigyan po ito kasi ng katuturan ng ating diksyonaryo. Ang salitang kaibigan daw po ay isang tao na nakikisama sa isa pa dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga. So parang taliwas nga naman doon sa sa sulat ni Michelle, ano? Kasi sabi nga rito is dapat nakikitaan ng pagmamahal at pagpapahalaga. At kung titingnan naman po natin sa etong mas matindi mga mahal natin tagapakinig dyan, Michelle, at yung iba pa po dyan, matindi rin pala, kasama pala sa kasalanan din, yung mainggit. At alam ko na sa konting teksto lang sa Biblia, Mateo 7:12 yun na sinasabi, hinahatulan daw yung mga gawain at saloobin na nagdudulot ng pagdurusa, kasakiman, chismis, inggit, pangangalunya at pagpatay. So kasama siya ka-level. Yung inggitera ka, chismosa ka, ay ka-level doon sa pangangalunya at pagpatay. Ay matindi pala yun, Arnold. O sino yung, sige, buklatin nyo, Mateo 7:12. Konting lang naman. Siyempre mas maganda rin po kasi yung Biblia. Hindi lamang sa Bible din po So kung Bible, ganun po ang sinasabi ka-level niya yung pagpatay, kasakiman, itong chismoso at chismosa at yung inggitero at inggitera. So yan po At sabi nga,
ay talaga namang masakit yon kay Michelle dahil magkababata nga daw po sila. Tinuturing niya na nga po na talagang kapatid na ano po. At yun lang, talagang matindi daw po ang inggit dito. So ganito, sa kilos pa lang po kasi natin, mga mahal nating tagapakinig, kung alam niyo lamang po, ay sa kilos pa lang, ay sinasabi na po nito na kung ano po ang lalabas sa ating bibig. O mas matindi kasi ito yung kilos kaysa salita sa totoo lang. Mas higit. Kaya kung ano yung kinilos mo, ay yun ka. No? Ay kung yung mga naiinggit, kapag kumilos po ng hindi po tama, dun mo makikita ko anong klaseng pagkatao mga ito. Ano po? Check na malaki po yung naisisiwalat ng tamang pagkilos. Kung anong nasa loob natin. Ayan, so may tumatawag. So yung puso po ay higit na mapandaya po talaga yan. At ito po ay isang bagay na napakapanganib na dapat po natin na maintindihan ito. So lahat po ng mga ito ay medyo bigyan natin ng pansin kasi siyempre yung kaibigan na umaasa sa'yo, ano po, pero kapag hindi naman po hindi po talaga maintindihan, nako, nakakaawa naman po ang kaibigan na sinaktan po natin. Kaya po, at sabihin pa nga po natin na talagang magkahiwalay kayo na lumaki at magkaiba naman po kayo talaga na pinaglakihan. Ano po? At subalit, sinasaktan naman po natin yung ating kaibigan at dahil lamang sa inggit or ay hindi naman po talaga maganda ito. Okay, at putulin muna natin sandali lamang at ibabalik ang ating itong ating Dermis Horizon Chaser dahil may rumaragasang report ang ating chief reporter, Rapi Rico. Happy Morning Show Flash Report. Rapi Rico, pasok! Yes, maraming salamat Horizon Chaser at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Happy Morning. Isang paumanhin kasamang Horizon at hindi tayo nakapag-ulat kamakalawa dahil nga sa medyo nasa labas out of town pa rin tayo. At ngayon nga kasamang Horizon nakarating na tayo kung kaya't naisipan natin na talagang makapag-ulat hinggil nga doon sa pinasyalan natin na kung saan nga kamakailan napasyalan natin ang lalawigan ng Negros Occidental na kung saan nagawi tayo sa kilala sa summer capital ng Negros Occidental, ang bayan ng Don Salvador Benedicto na ang Don Salvador Benedicto ay tinatawag ding Little Baguio dahil sa well-maintained zigzag road ng Negros Translink Ecotourism Highway at may malamig na klima na dahilan ng paglago ng mga bulaklak, gulay, prutas, tubo at iba pang pananim na nabubuhay sa malamig na klima bukod sa pagkakaroon ng Chocolate Hills, Rice Terraces, Malatan, Oak Falls at Cueva. Isa sa barangay Kumaliskis ang itinuturing na maganda ang lugar na napapabalitang ibinebenta ng isa umano sa tauhan ng Provincial Environmental and Natural Resources o PENRO na sangkot din umano ang isa sa mataas na opisyal ng nasabing bayan. Dahil dito ilan sa mga residente ng barangay ang nababahala dahil pati ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay isa-isa na ring ibinebenta. Ngunit ayon sa isang ginang na dekada nang nakatira sa nasabing barangay, hindi umano maaring ibenta ang lupa ng mga taga roon ng PENRO dahil umano ito ay labag sa batas, lalo't na't hindi nito sakop ang kanilang lugar. Kung kaya nababahala at nananawagan ang mga residente ng barangay Kumaliskis sa kinauukulan, partikular sa Department of Environmental and Natural Resources sa pamumuno ni Secretary Ramon Chipahe na tulungan at aksyonan kaagad ang kanilang hinaing para matigil na umano ang ginagawang pangaharas ng taga-PENRO. Rapi Rico para sa Happy Morning, DWPL. Happy Morning Show Flash Report. It might seem crazy what I'm about to Happy Morning Show. Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. take a break.
Okay, nagbabalik po muli ang ating segmento hinggil sa Dermis Horizon Chaser. Medyo nalungkot naman ako dun sa balita ng ating kapatid. Yun po ang ating chief reporter, Rafael Rico. Talaga napakasipag at sana nga naman talaga na maingatan sila ng ating DENR no, na si Mr. Pahe, etong mga mawalan ng lupa. Okay, pagpatuloy. Medyo nalungkot. So, paano natin? Bigyan natin ng ano sana yung mga yun. Anyway, balik po tayo kay Ma'am Michelle ng Batangas City. Ang kanyang inggiterang kaibigan dyan. Ikaw ba inggitera din dyan, ha? Ito, itatak na yan sa ating isip. Ang mainggit daw ay kasing level ng pagpatay at pangangalunya. Ayan ha. So, iwasan yan. Kung ayaw mong ka-level yan, para ka ng killer. Tama naman. Dahil sa kaiingit, nasisira mo yung buhay ng isa. Di ba? Tama naman po yun. Okay. So, eto po Michelle ng Batangas. Huwag ka mag-alala. Kasi, ito po ay talagang isang hamon na ito sa ating buhay na magkaroon tayo at na dapat na magkaroon tayo ng isang tunay na kaibigan at mapanatili natin ang isang kaibigan kung gusto po natin. Pero itatandaan din po natin na hamon din po ito na hindi tayo makakita ng tunay na kaibigan talaga. Dahil talagang part ito ng buhay dito sa ating mundo sa ngayon. Kaya ipinapakita po iyan ng isang survey lang Michelle, na merong isang grupo ng isang potential dyan doon na lamang sa ibang bansa, na napakalayong bansa. Saan ba? Sa Estados Unidos po. Ano po? Naku, alam niyo po ba, nasa 25% pala ng populasyon po doon na nasa hustong gulang yung mga bata doon ay dumadanas po sila ng namamalaging kalungkutan. At sa bansang Pransya din. At kalahati sa populasyon doon po ay nakaranas din ng labis na yung parang binubukod ng sarili dahil lamang po sa mga wala silang kaibigan or sinasaktan ng kaibigan. Ayan. So, ayan hindi ka nag-iisa, Michelle. At ang iba ay talagang nilulong na lang doon sa dating daw at chat room sa computer dahil naghahanap sila ng totoong kaibigan. At pero ang nangyari, maraming napahamak tuloy sa kakahanap ng totoong kaibigan. So, ang naapektuhan dito ay nakakalungkot talaga dahil hindi lamang yung pag-iisip ng isang tao ang naapektuhan po dito, kundi pati na rin po yung mga physical na kalusugan ng isa dyan dahil lamang sa nasasaktan sila sa kanilang kaibigan or nabibigong makahanap ng isang kaibigan. Sabi nga po ng isang doktor etong si Dr. David Wicks na kung saan ay neuropsychologist po ito. Nasabi niya, napakarami kong pasyente na takot sa pagkakabalisa at nanlulumo sila na baka daw maaring ilarawan bilang malulungkot or may mga kaugnayan pa nga ito sa pagitan ng tindi ng panlulumo at hindi ng kalungkutan. So marami daw ayaw tanggapin na sila'y malungkot. Sakit pala yun. Oh hala, gising. Happy morning. Wag na tayo malungkot. Dahil na mga psychiatrist natin dyan, nako, alam nila may sakit ka kapag malungkot ka. Isang sakit po pala iyan. Kaya parami po pala ang nasasadlak sa ganong pamumuhay na nag-iisa lamang. At lalo na mga dinodiborsyo dyan ng pamilya, aray ko, tingnan mo. Hindi naman ako nakipag-divorce. Sinama yung sarili. Hindi na, change topic. Ibig sabihin, totoo naman, masakit din talaga po yung mga kabiguan na yan, mga inggit-inggitera na yan, ano po. Pero po, naku, wag tayo magpa-apekto. Dahil kapag nagpa-apekto ka, anong mangyayari? Malungkot ka ngayon. Di ikaw may sakit, di tatawagin mo ngayon si Dr. David. At meron tayong sikat na psychologist natin dyan Tingnan nyo po, magpa-check up kayo, lalo na kay Efren. Ano, apelyido na ba nun? Basta sikat din po yun. Or mag-google kayo dyan ng psychiatrist doctor. Kung ano pong masasabi nila sa inyo, doon sa damdamin ninyo po na nasasaktan kayo doon sa inggitera nyong kaibigan. Naku, wag ka pumayag na may sakit kang ganyan. Ano po? So, eto wala naman po kasi talaga kasing halaga ang magkaroon tayo ng tunay na kaibigan. Napakasarap po talaga.
Tulad niya ni Ate Eunice Bogna, masarap pong maging kaibigan yan. Dahil hahalakhak na lang yan. Kahit ang dami niyang trabaho, stress siya pero humahalakhak. Talo ang kanyang talo ang problema sa kanya. Ano po? So gayahin natin sa Ate Eunice Bogna. Okay? Pagkatapos niya magreklamo, tatawa yan ng tatawa. Hindi pa naman siya mukhang baka magsakit din. Nanguhuli na ng langaw. Pag na sa Ate Eunice, iba na po yun. Okay, balik natin. Yung kalidad po ng ating buhay ay nakasalalay po ito ng malaki sa kalidad ng pakikipagkaibigan. So, totoo po iyon. So, madalas po na hindi maligaya yung ating pamumuhay kung tayo lang sa sarili lang po natin na wala po tayong kaibigan. Totoo po yun. At talaga naman pong malaking bahagi yan sa ating pag-iisip, sa ating pag-aaraw-araw. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na kaibigan? Yung hindi maing-inggit sa iyo. Ano po? At hindi ka sisiraan at hindi siya natutuwa kung anong mga achievement na meron ka. So pag ganun talaga po, ay hindi talaga totoong kaibigan po iyan. Ngaliban na lamang kapag alam niya yung achievement na nangyari sa'yo, hindi bagay sa'yo, at may explanation siya, ay yun, tunay na kaibigan po yun. Kasi baka nagmamalasakit lang. Pero yung maganda na nga, ang nangyayari sa buhay mo, hindi pa siya natuwa, gusto niya siya pala, hindi talaga yung totoong kaibigan. Kaya ang tanong, ano ba ang isang tunay na kaibigan? Tingnan natin sa diksyonaryo uli kanina, ibalik natin na ang tunay ng isang kaibigan daw po pala ay ito po yung marunong makisama sa iyo dahil sa mahal ka niya at pinapahalagahan ka niya. So yun po mahal ka niya at pinapahalagahan ka niya. At matutulungan ka po ng isang tunay na kaibigan kung yung kanyang pag-iisip ay nababagay o tinutuon niya sa iyo at binabagay niya sa iyo. So ibig sabihin, hindi lang sarili niya po, at pinapasigla ka niya palagi. At lagi kanyang pinapatibay, lalo na nagigipit ka, huwag lang may pera. Huwag lang sa pera kasi iba-iba naman. Huwag naman yung samantalahin. Porque magkaibigan kayo ultimo pera kaperahan Gusto mo nang kunin yung para sa kanya. Hindi naman. Ibig sabihin pwede magtulungan din naman po yun sa isang taong kaibigan. Pero huwag kayong magsumbatan. So, ang tunay na kaibigan ay sa oras ng kagipitan, nariyan po yan. At nakikiramay po siya kapag po namatayan, nagkaroon ng dalamhati, 'di ba? At kumikirot-kirot ang kanyang mga puso. Narayan po siya. At pinapatawa ka, kinikiliti ka ng sa kilikili dyan. 'Di ba? Hindi naman po, nagbibiro lang tayo. Pero yun po yun talaga. So, matutulungan tayo na isang tunay na kaibigan kapag po talagang ganun po ang kanyang ginagawa niya para sa iyo. At kung nakikipagkaibigan ka naman sa maraming tao, maganda rin po yun. At yung ilan sa kanila maaaring tumulong din po sa iyo kapag bumangon naman ang problema mo. Kasi ganito, kung gusto mong maging kaaya-aya, makatagpo ka ng kaaya-ayang kaibigan, so dapat daw po tayo muna ay maging kaaya-aya din na kaibigan. Kasi tiyak ko ay hindi lang isang kaibigan meron ka, baka buong mundo kaibigan ka ngayon, di ba? So happy morning dito, kaibigan lahat. Love talaga. So pero yun nga po, hindi naman natin kinukonsinte kapag mali na. Yun ang tunay na kaibigan. At kapag mali naman po, itatama lamang. Hindi naman po dapat pahiyain. Hindi naman po dapat nalaitin. Kasi mali pa rin po yun. So ang tunay na kaibigan is mag-usap kayo sa isang tabi, sa isang lugar na tahimik at sabihin ninyo kung ano po yung inyong nararamdaman at magbibigayan po kayo ng komento at kung anong solusyon para doon sa hindi pagkakaunawaan. So yun po ang tunay na kaibigan sa isang pinakamainam na lugar. So ayan, yung kape-kape dyan. Ano po? At tandaan din po natin na sa pamamagitan ng pagkikipagkaibigan, at kung talagang wala kang magawa at ginawa mo na ang lahat para lamang maging maayos ang pagiging kaibigan nyo, sa totoo lang, dapat pa bang paghihinayangan yun, Arnold? Hindi na daw. Umiiling si Arnold. Ilang milyon ba ang tao sa mundo? Yun na lang po ang ating alalahanin.
hindi, yung kaibigan mo, nag-iisa lang yan, na tinuturing mong kaibigan, hindi ka naman tinuturing na kaibigan, di ho ba? Huwag ka nang manatili dyan. Kung stress naman ang inabot mo sa kanya, di ho ba? At okay lang yun na magkaroon kayo ng problema, normal yun. Walang perfect na pagkaibigan. Pero po, ay tulong-tulong naman kayong dalawa na sinusolusyonan yung problema ninyong dalawa at hindi ninyo pagkakaunawaan sa inyong dalawa. So yun po talaga isa, magtatagal yan kapag ganyan po ang kaibigan mo at ganyan ka din sa kanya. So dapat pareho po kayo. Hindi lamang ikaw. May mga ganun, di ba, Che? Na aba, pintas siya ng pintas na ganun ang kaibigan niya. Halimbawa, hindi natin alam si Michelle. Di ko naman kilala ng personal si Michelle, di ho ba? Michelle, baka naman po kaya kanya ginaganon ang kaibigan mo, hindi kaya na ikaw ay may bagay na nakakainis talaga sa'yo. So, pero ano lang naman to, Michelle, kung tingin lang, no? Baka naman talagang totoo rin yung sinasabi mo. Pero po ay kung titingnan mo rin, baka lang naman na ganun, baka time din na baguhin mo din para maging kaaya-aya ka sa paningin ng iyong kaibigan din po. At hindi na siya maiinggit sa'yo kasi may bagay baka nananadya ka na rin manginggit. May ganun kasi na hindi mo alam na yung kinikilos pala natin ay nakakairita rin. Diba? So, parang hindi na talaga, magkaaway na lang talaga kayo niyan. Pero kung totoo man po yung sinabi mo na talagang, kung mabuti ka naman kaibigan talaga, Michelle, at ginawa mo na ang lahat, talagang wala na tayong magagawa dyan sa kaibigan mo. Maghanap ka na lang ng iba. Okay, at wala na tayong oras. So, simple lamang, may 6 na hakbang sa isang tunay na kaibigan ay dapat una, maging isang kaibigan ka din. Pangalawa, maglaan ka ng panahon upang malinang ang pagkakaibigan. Pangatlo, makinig ka kapag nagsasalita naman sa iyo ang kaibigan mo. Pang-apat, maging mapagpatawad. At panglima, igalang ang pangsarili ng iba. Pagsasarili ng iba. Okay? So, sana po ay nagustuhan ninyo ang ating segmentong Dermis Horizon Chaser. Ang inyong lingkod ay magpapaalam na maraming salamat sa iyo, Arnold at Che, at dito po sa DWBL. At sa susunod po sa Tuesday ay mapapakinggan niyo po muli ang ating programang Happy Morning. Miss Horizon Chaser, pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. It's so nice to be happy. Sha-la-la-la. Happy. It might seem crazy what I'm about to Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. take a break.